Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagrally sina Dipensor sa Cebu kasi mayroong ano doon, mayroong parang summit, parang convention, ASEAN Tourism, ASEAN Tourism Summit ba 'yan? Oh, isang malaking pagtitipon ng mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations ginaganap doon sa Cebu. O ngayon, siyempre nandun yung mga leaders ng ASEAN, gustong ipahiya ng mga DDS si PBBM. Siyempre habang nandun yung mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa ASEAN, magrarally sila, babatikusin nila na si Marcos dapat nang ma-impeach, mag-resign. Ang pang-aaping ginawa daw kay dating Presidente Rodrigo Duterte, yun, lahat ng gusto nilang batikos, ano nila doon. O ngayon, nagkakaraba na sila, motorcade. Pagdating doon sa hinarangan na kaagad sila. Galit na galit si Mike Dipensor. Sabi ni Mike Dipensor, wala na bang karapatan, walang kalayaan sa bansang ito. Mayroon pang inarestong kasamahan nila yung DDS na vlogger sa Cebu, Jun Abenes ba yun? Jun Abenes, o yun, inaresto. Sabi nila, wala na nga kaming ginagawang masama, pauwi na nga. Pauwi na tapos aarestuhin nyo pa. Yan ang problema sa kanila. Nung panahon ni Duterte, ganyan din naman ang ginagawa. Bakit nung panahon ang tingin nila okay lang yun? Ay ngayon bigla, tinatamaan din sila ng ganyan. Sasabihin lang ngayon pang-aapi. Yan ang problema sa kanila. Yan ang problema sa kanila. Nung panahon na ginagawa din niya ni Duterte sa mga nagrarally laban sa kanya, ano yan? Kaya lang noon kasi, ang mga nagrarally kay Duterte leftist. Kaya yung mga leftist na lumalaban kay Duterte noon, pinapaaresto ni Duterte. Pero hindi naman nila kinukontra kasi tingin nila tama lang yan. Tama lang yan. O ngayon, silang nagrarally. Sasabihin nila ngayon, violation of human rights. O di nararanasan nila ngayon yan. Ito namang si Mike Dipensor. Parang na ngayon si Mike, napapadalas ang mga rally. Nagrarally sa Manila, nagrarally sa Cebu. Talagang siya na ang namumuno ngayon sa DDS sa mga sa tipong mass movement nito. Yan, yan. Parang siya na yung kinikilalang leader ng mga DDS. Dati, sino bang dating nagli-lead sa mga yan? Si Eric Celes, saka sila Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, yung maisog, hindi na natin nakikita. Ito ng grupo nila, ito ng grupo nila Chavit Singson, Topacio, si Jing Paras, yung dating congressman, si Jing Paras. Ito yung nakikita nating magkakasama lagi. Si Mike Dipensor, yan yung rally sila ng rally. Kaya lang napahiya sila doon sa impeachment. Akala mo, desisyonado sila sa impeachment. Akala mo talagang handang-handa na sila, may mga testigo, ebidensya. Tapos nung nagpunta sila ng Kongreso, ng Kamara, hindi tinanggap dahil wala yung House Secretary General Thursday. Pwede naman silang bumalik Monday. Hindi na bumalik nung Monday. Yung pala, wala naman kasing nakuha ng endorser. Yun, inamin din naman nila. Naglabas ng statement sila Mike Dipensor, kaya sila hindi na nag-file ng impeachment complaint nung Monday, hindi na bumalik, hindi na sila nag-refile. Hindi tulad ng ginawa ng Makabayan Black. Yung Makabayan Black, nag-file sila din ng Thursday ng umaga, bumalik sila ng Monday. Tinanggap naman. Yung impeachment complaint ng Makabayan Black, na-refer na sa Justice Committee. Pero yung kila Mike Dipensor sa DDS, wala. Ang dahilan, wala pala silang endorser. Ang paliwanag ni Mike Dipensor, marami daw na endorsers, kaya lang daw nung bandang huli, umatras na. Kasi nung hindi tinanggap doon sa
office ng Secretary General, nung babalik pa nung Monday, ayaw na daw nung endorser. Grabe naman. Isa lang naman ang kailangan na endorser, hindi sila makakuha. Oh. Ang pinag-iisipan daw na mag-i-endorse yung anak ni Chavit Singson. Mukhang nagbago ng isip yata eh. Si Barsaga daw. O kaya lang suspendido naman. Hindi nila yata naisip yung anak ni Marcoleta. O si Tubi Chanco, ba't hindi nila gawin na ano? O kaya si Erese. Ang dami naman nila dyan mga kakampi nila eh. Sino pa ba? Di si Pulong. Bakit si Pulong? Hindi. O kaya si Ungab. Di ba? Si Duterte, ano doon? Si Pulong, pwede. Yung Omar, yung anak ni Pulong. Kaya yung Harold. Yung Harold, yung sa party list ng Duterte rin. Di ba? Bakit wala silang makuha kahit isa? Anong nangyari sa kanila sa mga DDS? Anyway, dahil hindi nag-umubra yung kanilang impeachment, doon na lang sila nag-rally na naman sa Cebu. Ang plano nila sa Cebu, syempre, i-cover yan ng international media kasi ASEAN yan. Gusto nila na mapahiya si PBBM doon. Kasi habang nandun yung mga leaders ng ASEAN Tourism Summit, may mga nagrarally laban kay PBBM. Di makakakuha nga naman ng international attention yun. Yun ang naisip nila doon. I-interviewin sila, sasabihin nila yung tungkol kay Marcos, yung tungkol sa ginawa kay Duterte, yung sinusulo ngayon na impeachment. Kaya lang ang problema, hindi sila pinapurma ng PNP. Ang layo-layo pa nila, nagmo-motorcade pa lang sila, hinarangan na kaagad. Hindi na. Nakikiusap sila. Abantayin naman daw sila doon sa hindi naman talaga sila lalapit doon sa venue ng Hindi pa rin, hindi sila pinagbigyan. Hindi pinagbigyan. Tapos nag-uwian na sila. Nag-uwian na. Ano pa rin, inaresto pa rin yung isang leader nila, yung John Obenes. Sabi ni Mike Defensor, bakit inaaresto nyo pa rin yung kasama namin? Pauwi na nga kami. Kaya lang, baka naman may plano pa rin silang hahanap lang ng ibang ruta tapos lulusutan nila yung PNP. May mga ganyang style eh. Ang gusto talaga ng PNP sa kanila, magsiuwian na. Dahil mukhang wala pang planong mag-disperse, inaresto na yung leader, yung John Obenes. Anyway, yan yung nangyari sa Cebu. Tsaka kukunti lang. Kukunti lang. Linangaw na naman yung rally nila Mike doon. Nila Mike Defensor doon. Sa Manila naman kasi sa Cebu. Langaw ang nangyayari sa rally ng mga DDS eh. Yan yung nangyayari dyan. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog